Si David ay isang bagong estudyante sa isang lumang unibersidad. Malalaki ang mga gusali nito. Malalawak ang mga pasilyo. Madilim ang mga suki ng mga puno. Ipinasok si David sa isang lumang dormitoryo. Malaki ang kanyang kwarto. Malapad ang bintana. Ngunit may kakaiba siyang nararamdaman. Parang may nagmamasid sa kanya. Sa dulo ng hallway ay isang nakakandadong pinto. Room 313 ang nakasulat sa ibabaw nito. Natatakpan ng alikabok ang doorknob. Mukhang matagal nang hindi nabuksan. Ano kaya ang nasa loob? Tanong ni David sa sarili. Hindi maalis sa isip ni David ang Room 313. Araw-araw niya itong nadadaanan. Araw-araw lalo siyang nag-iisip. Ano ang tip? Ano ang meron sa loob? Bakit ito nakasara? Isang gabi narinig ni David ang isang ingay. Isang mahinang kaluskos. Parang nagmumula sa Room 313. Naglakad siya palapit. Pinakinggan niya ang nasa likod ng pinto. Wala siyang marinig. Ngunit ramdam niya na may tao sa loob. Parang may nagmamasid sa kanya mula sa kabilang bahagi ng pinto. Kinabukasan, nagtanong si David sa mga kamaaral tungkol sa Room 313. May alam ba kayo tungkol doon? Tanong niya. Nagkibit balikat ang mga estudyante. Huwag mo nang alamin pa. Sabi ng isa, may sumpa raw ang kwartong yan. Sumpa? Tanong ni David. May namatay raw na estudyante sa loob. Bulong ng isa pa. Simula noon, hindi na yan binuksan. Mas lalong na curious si David. Ano ang totoong nangyari sa Room 313? Sino ang estudyanteng namatay? At bakit? Napagpasyahan niyang alamin ang katotohanan. Magsisimula siya sa library. Sa lumang library, hinaluhog ni David ang mga lumang libro at dyaryo. Naghanap siya ng anumang impormasyon tungkol sa Room 313. Natagpuan niya ang isang artikulo. Ilang taon na ang nakalilipas. Isang estudyante ang natagpuang patay sa loob ng Room 313. Walang nakaalam kung bakit. Binasa ni David ang buong artikulo. Nakadama siya ng lamig. Parang may kakaiba sa kwento. Parang may itinatago. May nakita siyang pangalan sa ilalim ng artikulo. Ang pangalan ng manunulat. Baka sakaling may alam pa ito. Section 5, Gising sa gabi. Hindi makatulog si David ng gabing yon. Paulit-ulit sa isip niya ang nabasa. Ang mukha ng estudyante sa larawan. Ang misteryo ng Room 313. Nagitla siya nang makarinig ng kalabog. Mula sa labas ng kanyang kwarto, tumayo siya at sumilip sa peephole. Wala siyang makita. Bumalik siya sa kama. Pinilit niyang matulog, ngunit hindi siya mapakali. Pakiramdam niya, may nagmamasid sa kanya. Muli, nakarinig siya ng ingay. Sa pagkakataong ito, sigurado siyang galing ito sa Room 313. Section 6, ang paghahanap sa katotohanan. Kinabukasan, hinanap ni David ang papangalan ng manunulat. Nalaman niyang isa na itong professor sa universidad. Pinaliwanag ni David ang lahat. Ang kanyang mga narinig, ang kanyang mga tanong. Matagal na yon, sabi ng professor. Pero hindi ko makakalimutan. Marami ring nagtanong tungkol diyan. Pero walang nakakaalam ng katotohanan. Ano po ba ang totoo? Tanong ni David. May mga bagay na hindi natin dapat panghimasukan, sabi ng professor. Section 7, Likod ng pinto. Hindi pa rin sumuko si David. Alam niyang may tinatago ang professor at desidido siyang malaman ang katotohanan. Isang gabi, naglakas loob si David. Pumunta siya sa Room 313. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob. Bumukas ang pinto. Madilim sa loob. Amoy lupa at alikabok ang sumalubong sa kanya. Humakbang si David papasok. Section 8, ang katotohanan sa likod ng Room 313. Nang masanay ang mga mata ni David sa dilim, nakita niya ang loob ng kwarto. May kama sa isang sulok, isang mesa at upuan, at isang aparador. Lumapit siya sa mesa. May nakita siyang notebook. Binuklat niya ito. Sulat kamay ng isang estudyante ang nakita niya. Nagkukwento ito tungkol sa kanyang mga research, tungkol sa mga lumang alamat at kwento, tungkol sa mga multo at espiritu. Napahinto si David. Nabasa niya ang huling linya. Hindi totoo ang mga multo. At papatunayan ko yon. Doon niya naintindihan. Hindi multo ang nasa Room 313, kundi ang alaala ng isang estudyanteng hinahanap ang katotohanan. Section 9, Alaala. Lumabas na si David sa Room 313. Isinara niya ang pinto. Hindi na mahalaga ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng estudyante. Ang mahalaga, alam na niyang hindi siya nag-iisa sa paghahanap ng kasagutan. At sa kaibuturan ng kanyang puso,
Alam niyang hindi na muling mag-iisa ang room 313. Naroon ang alaala ng estudyante. Naghahanap ng katotohanan.